Ayan, diba? So, kamusta po lahat ng mga nag-encounter? Nandito po ba lahat? Ayan, halata talaga yung pagod sa mukha nila. So, praise God sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit napagod, diba? Kahit parang hinihingal, pero tuloy pa rin ang service natin para sa Lord sa hapon ito. So, dapat flexible po tayo, umaga man o hapon ng service. Dapat talaga maging maaga pa rin, di ba? Dapat umattend pa rin po tayo. Hindi ibig sabihin nagbago yung time ng service, ay hindi na po a-attend ang iba. Kaya sa mga leaders, at sa iba po dyan, pakikontak na po natin yung iba pa natin mga kasama, ka-network, para pumunta na po tayo dito. Okay? Ayan. So before we proceed to our praise and worship, let's open our opening verse. Mula sa Lucas chapter 1, verses 46 to 47, basahin po natin. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Okay? So, hindi ito sinabi ni Maria dahil perfecto ang kanyang sitwasyon. Actually, sinabi ito ni Maria nung siya po ay may pinagdadaanan, di ba? May hamon at takot at hindi kasiguraduhang hinaharap. So, it means na sinabi niya na ang puso niya ay nagpupuri sa Panginoon at ang kanyang spirito ay nagagalak sa Diyos na kanyang tagapagligtas kahit na hindi mabuti ang kanyang sitwasyon. So, it means dapat ganoon din po tayo na kahit hindi mabuti ang sitwasyon natin, hindi tayo nakatingin sa pangit na sitwasyon na meron po tayo. Dahil tulad ni Maria, pinili niya na magpuri bago pa man niya makita ang resulta. Tandaan po natin, napaka-powerful ng praise, napaka-powerful ng pagsamba, na kahit hindi mo pa makita ang resulta, gawin mo. Kasi ito yung tamang gawin para sa harapan ng Diyos, di ba? Kasi every time we praise and worship, hindi tayo tumatanggap lang, kundi nagbibigay po tayo sa Diyos, di ba? Kaya, tandaan po natin, pinapaalala sa atin ang verse na ito, na ang tunay na pagsamba ay hindi nakabase sa ating kalagayan, kundi sa kung sino po ang Diyos. Dahil ang Diyos po hindi nagbabago. Tama ba? Ang Diyos hindi nagbabago. Ang kalagayan mo nagbabago. Pero ang Diyos na pinupunin sa sinasamba mo, hindi po nagbabago. Kaya dapat, yung pagpuri at pagsamba mo rin sa Diyos, hindi nagbabago. Diba? Hindi yung babago-bago. So, kapag ang puso ay nagpupuri, ang spirito ay napupuno po ng kagalakan. Kaya nais ng Diyos na magpuri tayo para mapuno ka ng kagalakan. Hindi yung mapuno po tayo ng kalungkutan o ng mga problema. Kaya ang gusto ng Diyos, ipuri mo yan. Diba? Kapag may hamon ka sa buhay, kapag nakakaranas ka ng mga circumstantial hindi maganda, ipuri mo sa Diyos. Praise God. Diba? Kahit mabuti man, hindi mabuti ang sitwasyon mo, magpasalamat ka po sa Panginoon. At kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, kapag siya ginawa natin centered, ang pagsamba ay nagiging natural na tugod po natin sa Kanya. Di ba kapag sentro ng buhay mo ang Panginoon, hindi ka na kailangang pilitin pang pumuli sa mga. Yun talagang magiging response po natin. Kasi God is the center of our life. Kaya kung talagang ang Diyos ang ginagawa mong sentro sa buhay mo, dapat talagang natural na sa iyo ang pagpuri at pagsamba. Okay? So, kaya ngayong hapon na ito, inaanyayahan po tayo na lahat po tayo pumuri, hindi lang po sa pamagitan ng awit, kundi sa pamagitan ng ating mga puso. Sumamba tayo sa Panginoon with all our hearts, sapagkat hindi nakatingin ang Diyos sa sitwasyon mo, nakatingin ang Diyos sa pusong mayroon ka, sa pusong handang magpasalamat, sa pusong handang pumuli, sa pusong handang sumamba. Diba? Kasi doon nakikita ng Lord yung love natin, yung adoration natin sa Kanya, na kahit hindi okay yung sitwasyon po natin, hindi tayo nakatingin doon. Diba? Kahit mahirap, hindi ka nakatingin doon. Kundi nakatingin ka sa kung may magagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ipagkatiwala po natin sa Lord sa pamagitan ng pagpuri at pagsamba. Kaya tulad rin ni Maria, sabihin mo rin ko, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at ang aking spirito'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya sa hapon ito, narito po tayo upang pasalamatan, purihin at sambahin ng Diyos. Kaya tumayo po tayo lahat at ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga puso. Praise God. Sige po.
tumulong ka sa Panginoon. Tulad ni Maria, na hindi nakatingin sa kanyang sitwasyon, ilagay mo sa puso mo ang pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Sa oras ngayon, patuloy kang manalangin, lumapit at magpasalamat sa Diyos. We thank you so much, Jesus, for your grace, mercy, and love. Thank you, Lord, dahil naranasan ka namin. Thank you, Lord, dahil nakilala ka namin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Papa. Sa susulang biyaya, meron ka sa mga buhay. Sa pag-iyawan mo sa kabila ng aming karumihan. Sa pag-ipo mo sa matigas naming puso. Sa pagbago mo ng landas sa aming pinakakaralan. Dinala mo kami sa liwanag. Dinala mo kami sa pag-asa. At nalilito kami ang Diyos sa papakagbaba. Nagpapasalamat. At sa pagnagitan ng awitin ito, inihahatod namin na may kagalakan sa aming mga puso. Kaya o Diyos, sa pangalan ni Jesus, buksan mo niyang kalalikan. Tagapin mo ang aming pasasalamat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na habang at wakas mo pagsinta. Habang walang kakayanan masuklian, pinamabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian, ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian, ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na
hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kaganang pasukliya, kailang mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kaganang pasukliya, kailang mabuti sa lahat mong ginawa. Awit na po, habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kaganang pasukliya, kailang mabuti sa lahat mong ginawa. Iyabang mo ako sa aking karangalan. Ibibig mo ako nang di kayang magbasan. Iyabang mo ako sa aking karangalan. Ibibig mo ako nang di kayang magbasan.
We thank you, Lord, for this